Ang nakaraan, hindi nga inasahang mabunggo itong si Marco ng isang rumaragasang sasakyan. Kaya ito ang naging dahilan para isugod ito sa ospital. Mabuti na lamang at may mabuting puso ang taong nakabunggo sa kanya. Ngunit labis ang pagagalit ng boss ni Jeric kung bakit matagal ito nakabalik. Isalaysay ng driver na nakasagasa ito ng isang batang pulubi. Gustuhin mang iwan ni Jeric ang batang iyon, ngunit ayon sa kanyang pag-alaman ay wala na itong pamilya. Jeric, ano na? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Di bang sabi ko sa iyo, ako nang bahala sa lahat? Pero boss, may dapat kang malaman at makita sa batang ito. Bakit? Ano yun, Jeric? Boss, naalala ko, hindi ba dati may binigay kang isang kwintas sa dati mong asawa? Pero bakit halos kaparehas iyon ng suot na batang ito? Sigurado ka ba, Jeric? Yes sir, sigurado ho ako. Dahil sa sinabing iyon ni Jeric ay hindi agad napahuli itong si Eduardo para makita kung totoo ang sinabi ng lalaki. Nasaan ang bata, Jeric? Boss, mabuti naman po at nakarating na kayo dito. Nasaan ang bata, Jeric? Ano ba? Pero boss, kung sakaling tama ba yun, sana hindi mo kalimutan sinabi mo noon, di ba? Na meron kang reward na binigay kapag makita ang batang yon. Jeric, magbibigay ako kung totoo ang lahat ng iyon. Habang kasalukuyang nasa kama ang batang si Marco, ay pinagmasdang maigi ni Eduardo kung ito nga ba talaga ang kwintas na binigay sa kanya ng kanyang asawa noon. Ngunit may palandaan ng lalaki kung paano niya matukoy kung ito ba talaga ang kwintas na iyon. Laking gulat ng lalaki dahil nakita niya ang patunay at iyon ang kwintas na matagal niya nang hinahanap. Pero natataka naman itong si Eduardo kung bakit suot ng isang batang pulubi ang kwintas na dati niyang nasa asawa ay suot. Nais niyang tanungin ang bata kung sakaling muli na itong magising kung bakit nasa kanya ang espesyal na kwintas. Jeric, pag nagising ang batang ito, pakidala sa mansion ko. Gusto ko siyang makausap, maliwanag ba? I have to go. Sige boss, dadalhin ko siya sa iyo. Sige, mauna na ako. Marami pa akong gagawin sa office. Ilang oras lamang ang nakalipas ay nagising na rin ang batang pulubi. Laking gulat niya kung bakit nasa isang silid siya ngayon. Samantalang naglalakad lamang siya noon sa isang bangketa. Sino kayo? Bata, nasa ospital ka ngayon. Pero huwag kang mag-alala dahil maayos na kalagayan mo. Huwag ka na umiyak dyan. Nabalitaan ko na wala ka na palang magulang. Kaya palaboy ka na lamang sa daan. Gusto mo bang sumama sa akin? Lahat ng gusto mo ay ibibigay namin sa iyo. Bakit po? Ano bang ginawa ko? Bakit niyo ako tutulungan? Bata, kausapin ka ng boss ko at kapag nasagot mo ang lahat ng katanungan niya, lahat ng di mo kinakain noon, magagawa mo na. Ano bang pangalan mo? Ako nga pala si Marco. Ang totoo, iniwan ako ng mami ko. May tatay naman ako pero hindi niya sinabi sa akin kung sino ito. Kaya ngayon, wala na akong kasama sa buhay. Kaya nga Marco, isasama na kita. Okay lang ba sa'yo? Sige po. Hindi na lamang pumalag pa itong si Marco dahil nangako naman ang lalaki na magiging maganda ang kanyang buhay. Boss, nandito na kami. Kasama ko na si Marco. Welcome home, Marco. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Marco, isang tanong, isang sagot lamang ang kailangan ko sa'yo. Sa'yo ba talaga ang kwintas na suot mo ngayon? Opo. Ito po ang huling habilin sa akin ng nanay ko. Ginawa niya ang lahat para sa amin dalawa. Parang buhay lamang ako. Kahit alam kong nahirapan na siya dahil sa kanyang karamdaman. Pero patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para sa amin. Marco, ano ang pangalan ng mama mo? Siya si Mama Lilian. Ang sabi ni Mama, mahalaga sa akin ang kwintas na ito. Dahil regalo mula sa espesyal na tao, pero hindi niya binanggit sa akin kung sino ito. Ito sana ang magiging dahilan para mabuhay pa ang mama ko pero ayaw niya pagbili ito. Gagamitin ko daw kapag malaki na ako. Dahil sa narinig ni Eduardo ay hindi mapigilang tumulo ang mga luha sa mata. Si Lilian ang babaeng hindi niya binigyan ng pansin at halaga.
lalo na ang batang sa kanyang harapan ngayon. Marco, patawad. Nagkamali ako. Wala akong lakas ng loob noon para ipaglaban ko kayong dalawa ng mama mo. Naging mahina ako. Hindi ko kayo pinandidigan. Bakit? Sino po kayo? Bakit niyo po kilala ang mama ko? Marco, ako ang daddy mo. Si Lilian ay asawa ko. Matagal ko na kang hinahanap pero nahuli na pala ako. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa mama mo. Ikaw ba ang tatay ko? Oo anak, ako nga. Alam niyo bang matagal ko nang pangarap na sana sasabihin ni mama sa akin kung sino ang tatay ko. Pangarap ko noon na maging perpekto at kumpleto ang pamilya namin. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya mula ngayon, anak, Marco, malaking pasalamat ko dahil nakita ka. Kahit na wala na ang mama mo, alagaan kita. Babawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Sana mapatawad mo pa ako. Tay, bakit ngayon ka lang napakita sa akin? Siguro kung maaga mo pa ako nakita natagpuan, marahil hanggang ngayon ay buhay pa si mama. Marco, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, matagal ko na kayong hinahanap pero naging mailap sa atin ang pagkakataon. Kaya mula ngayon, hindi na ako papayag na mawalay ka sa akin. Magsimula tayo ng bagong buhay. Yung mga bagay na hindi mo nagawa noon, matutupad mo na. Biglang niyakap ni Eduardo ang kanyang anak. Alam niyang malaki ang pagkukulang nito sa kanya pero sikapin niyang hindi na ito maulit pa. Malaki naman ang kanyang pasalamat kay Jeric dahil kung hindi ito nangyari, marahil hindi pa rin sila muling magkitang mag-ama. Simula sa araw na iyon, bagamat nanibago pa lamang itong si Marco. Noon kasi ay nakatira lamang itong sa isang maliit na balong-balong kasama ng kanyang ina na kapag sa tuwing umuulan ay nababasa sila. Pero ngayon, isang malawak na mansyon ang kanyang naging tirahan. Inisip niyang baka isa lamang itong panaginip at sana ay hindi ito magising pa. Kinurot niya ang sarili pero totoo ang lahat. Nasa loob siya ngayon ng isang magandang mansyon. Pinagpatuloy niya ang naudlot na pag-aaral. Alam niyang kahit ganito na ang kanyang buhay, sikapin pa rin niyang makapagtapos siya para may pagmalaki sa kanyang inang si Lilian. Sa ngayon naging kampante na itong si Eduardo na kasama niya sa poder ang kanyang anak na inabandona noon. Ngunit paano kung sa pamumuhay na mag-ama may isang babae ang makigulo sa kanilang pamilya? Isang babae na may personal na intensyon at gustong wasakin ang relasyon na mag-ama. 20 taon na ang nakalipas, nakapagtapos na itong si Marco sa kolehiyo dahil sa kanyang pagsisikap at ambisyon sa buhay kaya nakamit niya ang lahat ng gusto nito. Isa na siya ngayon sa pinagkatiwalaan ng kanyang ama sa negosyo at kapag dumating ang tamang panahon, papunta sa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Ngunit isang babae ang sisira sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Pinaglaruan ni Jessica ang damdamin na mag-ama. Kaya mga kaibigan, tara atin pong tunghayan ang susunod na kabanata sa buhay ni Marco sa panibagong yugto ng kanyang buhay kasama ng babaeng sisira sa kanilang mag-ama. Samahan niyo muli ako sa mas naka-intense pang kwento sa ating part 3. Abangan!